Ayan. Nakakatuwa naman. Ganitong oras, naririto ka ngayon at nakatutok. So, gusto ko magpasalamat siyempre. Kasi bakit? Yung oras mo at oras ko, naniniwala ako na pareho yung importante. So, kaya gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagbigay ng oras ngayon. Kasi, isa lang ibig sabihin yan, umattend ka ngayon kasi naniniwala ka na may mga bagay akong maibabahagi sa iyo na makakatulong sa iyong negosyo dito sa iFern. So doon pa lang, doon sa paniniwala na yon o doon sa tiwala na yon na may matututunan ka kaya magtsatsaga ka ngayong oras na to is isa na yung privilege para sa akin. Gusto ko magpasalamat para doon. So ngayon, nagbigay ka na din lang ng oras mo, 'di ba? Nagbigay ka na rin lang ng effort, puyat ka na din lang. Katulad na rin kita, may tagihawat na rin. So, ibigay mo na yung lahat. So, yung buong attention mo, ibigay mo na. Yung lahat ng liwanag ng isipan, ipagkaloob mo na. Kasi ngayong araw na ito, minsan ko lang naman itong ibabagsak, hindi naman araw-araw. So, yung lahat na lang ng attention mo, yung focus mo, yung presence of mind, ika nga, yung common sense, ibigay mo na. So, ulitin ko, hindi ko ito araw-araw na ginagawa. So, kung hindi ko araw-araw na ginagawa, ito lang yung muna, yung first chance mo na marinig kung ano ba yung sinasabing technical training. So, yung technical training, malaki ang magiging tulong nito sa'yo. Actually, sa atin naman pong negosyo, ang malaking parte po talaga ay attitude. So, yung skills, itong ituturo ko ngayon ay parte siya ng skills. Pero maliit lang siyang parte, di ba 15%? So, kahit na siya'y maliit na parte, kailangan mo pa rin matutunan. Tama ba? So, para matutunan mo, mag-focus ka. Kasi naniniwala ako na yung mga tao sa paligid mo or yung mga uplines natin, kumikita yan ng ganong halaga kasi may alam sila na hindi mo alam. Tama? Kaya magkaiba ang income natin. So maaring may alam ka at meron din akong alam. Kung maaari nga lang sana mag-bluetooth na lang tayo para yung kung sino man na makaka-imbento niyan, makaka-imbento ng teknolohiya na yung nasa utak namin ay mapasa sa inyo through Bluetooth, bibilhin na po namin lahat ng uplines para madali na lang ba? Para pag alam mo na, yung alam namin, kikitain mo yung kinikita namin. So kaso up to now, wala pa po ganong teknolohiya eh. Kasi kung may ganong teknolohiya, di sana po lahat mayaman na. Diba? So sabi nga po, ang pagyaman ay hindi madali. Ang pagyaman ay pinaghihirapan. So isa ito sa kinakailangang tools mo, kinakailangang alam mo para magtagumpay ka sa negosyong ito. Actually, napakadali po nito. Ang kailangan mo lamang, meron kang magaling na GLLA. Anong ibig ko sabihin? Madali lahat ng ituturo ko ngayong gabi. Napakadali po lahat ng ituturo ko. Basic na basic. Kaya lang, sabi ko nga, kung sablay ka sa GLLA, hindi mo to matututunan. Anong ibig ko sabihin? Di ba parte ng GLLA, dapat ikaw ay focus? Di ba? So kung bagsak ka sa focus, hindi mo matututunan itong tuturo ko ngayong gabi. Ngayon, kung bagsak ka naman sa excitement, kasi patulog-tulog ka kapatid, kasi inaantok ka na, baka hindi ka nag-burn active, sasablay ka ulit. So sabi ko nga sa inyo, madali ang mga skills ng iFern. Ang sumasablay lang talaga ay yung GLLA. So ngayong gabing ito, ibigay mo ang 1,000 or 1,000,000% mo na focus and 1,000,000% mo na excitement para lahat ma-absorb mo. And meron pang isa na kinakailangang mapatupad mo or mai-practice mo sa GLLA natin. Natatandaan niyo yung avoid acne syndrome. So ngayong gabing ito, iwasan muna natin yung mga meron diyang something na alam ko na yan.
No? So, kung alam mo na ito, dapat ikaw ang kumikita ng malaki. Ano? So, sa ngayon, iwasan mo na yan. Alisin mo na yung nasa isipan na alam mo na ito. Ngayon lang. Ano? So, uulitin ko, pag sablay ka sa GLLA, sasablay ka din sa skills. So, may alam ko naman na the fact na kayo ay nagpapakapuyat ngayon, meron kayong GLLA. So, we will proceed dito sa ating technical training. Na, so, ano ba yung technical training? Technical. Pakitagalog nyo nga. Nakalimutan ko na rin Tagalog eh. So, sa salita pa lang na mahirap, technical, para bang terminolohiya yan na kailangan mong alamin. So ito, pagdating sa technical, ito yung mga siguro mga parang programs, computer, effect, may mga ganon. Yung mga pagdating ito, tungkol ito dun sa dashboard natin, sa madaling salita. Para tungkol ito dun sa dashboard natin. Alam nyo ba na napakaswerte nating lahat na taga-iFern? Sobrang swerte natin. Alam nyo kung bakit? Nung kami po ay dealer ng gasolinahan, di po malaking negosyo yon. Nung kami dealer ng gasolinahan, kinakailangan ko pang magbayad ng 2,000 kada buwan para mag-hire ako ng retainer. Ano yung retainer? Yun yung nagfa-file ng aking tax. 2,000 yun. Bukod pa yun sa binabayaran kong buwis kada buwan. Plus, nagbabayad din po ako ng 10,000 kada taon sa accountant na pipirma lang ng aking financial statement. Okay. Plus, nagbabayad din ako sa kahera. Nagbabayad din ako sa taga-ayos ng aking financial. Imagine nyo yun. Meron pa akong taga-inventory, meron pa akong accountant, bookkeeper, retainer, etc. pagdating sa kaperahan. Nagbabayad ang isang negosyante sa mga ganong skills. Kasi bakit? Chemical engineer ako, hindi naman ako accountant. So kung hindi ako mag-hire ng mga professional, sasablay ang finances ko. Tama ba? O kung hindi naman ako mag-hire, pipilitin ko na aralin yung pagdating sa financial. Tama ba? So bakit tayo swerte, tayo mga taga-iFern? Kasi alam nyo ba, yung lahat ng sinabi ko na binabayaran natin, libre na yun. Kasama yun sa binili mong package. Ano ba yun? Yung dashboard. Yung dashboard, ando na yung accountant, inventory, lahat-lahat. So yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. So imagine nyo, napakalaki ng natipid mo. Plus, ano pa ang additional? Alam mo ba kung magkano ang gumawa ng program sa computer? Yung mga IT, yung information technology, yung gumawa ng program sa computer, kinakailangang milyon-milyon ang puhunan mo para magkaroon ka ng napaka-stable na computer system or computer program para sa sarili mong negosyo. Ma-share ko lang sa inyo. Nung ikabit sa amin yung POS, alam niyo yun, yung paghabawa nagprint ka, na nagkarga ka ng gasolina, papasok na yun doon sa computer. May record agad. Yun yung POS namin. Alam nyo bang milyon ang gastos doon? Unstable pa yun. Pero alam mo, kapatid, dito sa iFern, libre mong nakuha yung computer system or yung program. So, alam nyo, napaka-blessed talaga natin sa halagang 8,500, 25,500, and 59,500 ay nakuha natin yung mga pribilehiyo na yun. Ano lang ang kailangan natin gawin? Aralin. Aralin natin yan. So, ngayon, ito yung part 1. May part 2 po. So, ito yung basic sa dashboard. Ituturo ko po yun sa inyo. Kasi marami ang nagtatanong, upline, paano ba kikita dyan? Paano ba nagwa 1.6? Upline, pag nagpasok ba ako ng ganitong tao sa kabila at sa kanan, kikita ba ako? Marami mga ganong tanong. Upline, bakit nung pumasok si ganito, hindi tumunog ang cellphone ko? Diba? May mga ganong tanong. Upline, saan ba inilagay si ganito, si ganyan? Diba? Kasi hindi naman kayo ang encoder kasi nasa grupo po kayo ng Emperor.
nandito kayo sa team natin. Nasa team kayo ng Flying Eifer na hanggat maaari, ang encoder ay field manager. Kasi masyadong technical ang encoding. Ano? So, marami kayong question, lalo na yung mga talagang excited na excited kumita. Alam nyo, kadalasan, ang sagot ko lang sa mga excited at sa napakaraming tanong. Alam nyo, sinasagot ko lang, kapatid, kinder ka pa. Yung mga ganyang bagay na pang high school, wag mo munang alamin. Kasi may tamang oras at tamang schedule para ituro ang mga pang high school. So kung kinder ka pa, relax ka muna. Maniwala ka muna sa lahat ng sinasabi ng iyong upline. Huwag ka munang mag-jump. Kasi meron minsan, nagtatanong na agad ng technical training, ni hindi pa marunong mag-RBA. Ni hindi pa marunong pumindot ng Zoom. Alam mo yun, yung gusto na agad mag-jump, hindi pa nakakapasa ng kinder. Merong gusto na agad magtanong ng mga bilog-bilog, hindi pa naman corrected ang GLLA o yung good learning listening attitude. Alam mo yung excited, hindi ko masisisi kasi excited tayo sa 1-6. Pero kapatid, may tamang pagkakataon at may tamang schedule para diyan. And ito na yun. Napakaswerte mo kung ikaw ay naka-attend ngayon. Kasi bakit hindi ka pa high school, binibigyan ko na ikaw ng pagkakataon na malaman yung technical training. Kaya nga sabi ko kanina, minsan lang ito. At sa totoo lamang po, first time ko itong gagawin na online ituturo. Kadalasan, itinuturo ko ito one-on-one. Okay? So, sit back, relax. Nga pala, may paalala ako. Kung ikaw ay mag-a-attend nito, then after ay hindi mo din naman maiintindihan or hindi mo din naman gagawin, might as well mag-left ka na lang. Ano? Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo, pang high school ito. Baka hindi kayanin. 'Di ba? So, may chance ka pa kapatid. Hindi ko kinakailangan ng sobrang daming viewer. Hindi natin yung kailangan. Ang kailangan natin dito ay quality viewer. Anong ibig kong sabihin? Sabi ko nga kanina, importante ang oras nyo. Importante din ang oras ko. So, kung ikaw ay tutulog din lang at hindi ka magpo-focus, matulog na lang para hindi sayang ang oras, di ba? So, bibigyan ko kayo ng 2 seconds para mag-left. Tingnan nga rin. 1,001, 1,002. Okay, time's up. Walang nag-left. Interesado. Okay, so ngayon, mag-share screen ako para lubos ninyong maunawaan yung mga pinagsasabi ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, technical siya. Hindi ko siya kayang sabihin ng ano lang, by words lang. So nag-prepare ako ng slides para actual ninyong makita. No? Saglit lang. So ayan, nakikita nyo ba? Okay, so welcome sa ating technical training part 1. Okay, so na-discuss ko naman kanina kung ano ba yung technical training. So, gusto ko muna ulit, bago magtuloy-tuloy tayo, gusto kong bumati ng magandang umaga sa inyong lahat. Kasi maya talaga literal good morning na to. No? So, matira matibay sa atin. Ilan ba tayong nandito? 166. Wow. So, thank you ulit sa lahat na nag-participate. So, ngayon, pakibuksan nyo. Di ba pwede naman habang nagzo-zoom, pwede naman buksan yung cellphone nyo. Tama, di ba? Pwede? Thumbs up nga kung tama. Okay. Thumbs up pa kung kaya nyong buksan habang nagzo-zoom. Okay, tama po. Habang nagzo-zoom, kaya naman talagang buksan yan. So yung kaya, buksan. Yung hindi naman kaya, magstay dito sa screen. Ano? Yung ulitin ko, yung kayang magbukas ng kanilang dashboard ay magbukas. Pero yung hindi naman kaya, or yung sabi ko nga, hindi pa masyadong techie, mag-focus dito sa ating share screen. Okay. Para doon sa mga kayang buksan ang kanilang dashboard, so open now your dashboard.
Ilagay mo lang, diga, ang inyong upline. Pagka kayo po ay na-encode na sa system, bibigyan ka ng username and password. I-input mo lang dyan sa website. Ang ating pong website ay i-fern.com. So, ilalagin mo lang dyan ang iyong username and iyong password. Okay? Klaro tayo dyan. Ngayon, pag naka-login ka na, may lalabas na ganyan. So, ang gawin mo lang, basahin mo yung mga announcement kasi alam nyo po, nandyan sa advisory na yan, lahat ng importanteng announcement ng iFern. Package composition, nandyan. Yung mga updates, lahat ng updates ng iFern, andyan. Okay? I-close mo lang after mong ma-read. Then, ayan na. Diyan, lalabas na yung iyong dashboard. Nandyan na siya. Yan na yung free sa package mong binili. Ano ba yan? So, isa-isahin natin. Mababasa nyo dyan, nabuksan na ba? Nabuksan na ba yung mga dashboards ninyo? Thumbs up naman doon sa mga nakapagbukas. Okay. So, dyan sa dashboard ninyo, makikita mo may nakalagay dyan, welcome back. So, nandito sa blue na to, yung pangalan. Yung pangalan mo. Dyan mo ma-check kung yung pangalan mo ay compatible doon sa spelling ng pangalan mo, kung tama ba, kung correct. Kung correct yung pangalan mo na na-encode. So, yan agad ang titingnan mo kung first time kang nagbukas ng dashboard. Diyan mo malalaman kung correct yung spelling. So, kung hindi correct yung spelling, i-advise mo agad ng iyong upline para ma-process yan sa NOD at makorek ang pangalan mo. Okay? Kasi, pag hindi correct yung pangalan mo, ma-issue yung cheque mo, tapos yung cheque mo, hindi mo yun mapapapalitan sa bangko. Kasi yung cheque ay nakapangalan sa'yo at ang hinihingi ng bangko ay ang valid ID. Ngayon, kung hindi sila match, hindi mo mapapapalitan ang cheque. Okay? So, ano ang kailangan mo pa rin i-check? Yung sponsor. Tama ba ang napalagay na sponsor? Ito, nakikita nyo ba? Nakikita ba, Bennett, yung yung cursor? Okay. So, yung placement, saan ka ba napalagay? Yung full name ng iyong sponsor and yung full name kung saan ka napalagay. Ano? Then, makikita mo din dito, ano bang account ang binili mo? Dapat yan ay Premium Plus. Kung naka-Premium Plus ka. Kung ang binili mo naman ay standard, ay di standard. And kung premium naman, ay di premium. Ganun lang kadali. Pero pwede din namang mangyari na 7 accounts ka, nag-start ka sa standard. Okay? So, kasi baka meron dyan nagtanong na, upline, 7 accounts ko, ako, bakit nakalagay ay Premium Plus? Baka kasi inutay-utay mo. Baka yan ay standard, and premium, So, nandito yung account na nabili mo, and ito yung rank sa part na to. Okay? Klaro ba? Nakikita nyo ba? Okay, next. Yung part 2, tungkol naman yun sa pagbili. Pero actually, hindi ko na siya masyadong finokus. Kasi bakit? Yung ating store, yung pagbili, ito lang naman ang i-click mo. Itong part na to, yung may circle na red, yan yung store. Yan naman ay user-friendly. Napakadali niyang aralin. Click-click ka lang, basa-basa, follow mo lang yung instruction, makakabili ka na. So, dito lang yon. Ito yung store. Parang Lazada. Para ka lang nag-Shopee, Lazada. So, dyan ka. So, next. Doon tayo. Ito na yung sinasabi ko sa inyong technical. Yung paano ba kumikita? Ano ba yung point system na sinasabi? Bakit laging dinadahilan sa atin? Hindi tayo tapat-tapat. Tayo ay point system. Okay? So, ito yon. Ngayon, pakibuksan ng inyong dashboard. Punta ka dito sa network. Pindutin nyo yan. Then, binary, then genealogy. Nakikita nyo? Pag napindot mo na yan, ito yung lalabas. Ayan. Kailangan mo yang makita. Kailangan mong malaman alin ang account 1, ang account 2, ang account 3, account 4, 5, 6, 7. Okay? Kailangan mong malaman yon. Ngayon, kailangan mo ding malaman kung may downline ka na, saan nakalagay si Kumaring A, si Kumaring B. Nakikita nyo ba? Yung cursor, nasusundan nyo yung cursor? Okay. Kumaring B,
si kumaring C, si kumaring D, E, F, G, H. Kasi ang Premium Plus po ay may 8 leg. So meron kang 8 leg, ibig sabihin may 8 kang linya na pwedeng gumana. Okay. Next, kapag alam mo na ang posisyon, yung mga positions ng accounts mo, dito ka pupunta. Babalik ka sa dashboard. Kiklik mo ulit yung dashboard. Yung word, nakikita nyo tong word na dashboard? Okay? Ngayon, pag kinlik mo yan, babalik ka dito. Yung sa parang home. So makikita mo dyan, nakalagay e-points and gift checks. Okay, yung e-points and gift checks, ibig sabihin lang yan, yung e-points, di ba pag nagte-text sa atin, di ba merong ika 12 cycle and ika 6 cycle. Di ba nagiging, sa halip na pera, nagiging GC or e-points. Yan ay para dun sa mga nakaka-receive na ng e-points and GC. So yung e-points, kagaya nito, kung nakikita nyo, 28,200 na daw yung kanyang remaining e-points and accumulated e-points, 28,200. So, ibig sabihin, itong account na ipinapakita ko sa inyo, ito ay account 1. Ang binuksan natin ay account 1. So, yung account 1 daw is may 28,200. Itong e-points na to, once na naging 50,000 yan, pwede mo na siyang i-convert into luxury. So yung 50,000 pesos, 50,000 e-points, ang katumbas nun 10,000 pesos na pwede mo na siyang ipamili ng luxury. Pwede na siya sa Louis Vuitton, yung siya, luxury gift check. Okay? Yun namang gift check, yan yung 500. Napapansin nyo, may natanggap kayong text na GC, you receive GC 500. Yun namang gift check, yan yung bibigay sa iyo yung Sodexo. Yung pang-shopping, sa mga mall, pang-gasolina, sa Shell. Yan. So, tingnan niyo kung meron ka na. So, ito, ibig sabihin may 4,500. Equivalent to sa peso. Pero sa mga participating merchandise lang, merchandise ka lang na pwede magpapalit ng Sodexo. Okay? So, ang focus natin, yung laging nagtatanong ng, ilan ba yung bilog sa kaliwa? Ilan ba yung bilog sa kanan? So pag tinanong kayo, kung wala itong point system ng iPhone, malilito ka. Kasi paano kung 1 milyon na ang bilog sa kaliwa, 1 milyon na ang bilog sa kanan, paano mo sasagutin? Ano yung kiklik mo ng ikiklik? So ito ang sasagot, itong dashboard, ito ang inventory mo, ito ang taga-monitor ng network mo. So tingnan mo yung accumulated BUB. Focus ka dyan. So nakikita nyo itong red arrow, sabi, ang left accumulated BUB daw ay 29,850. Tapos, ang right BUB daw niya ay 24,600. Wow, ang dami na palang bilog nito. Kung iisipin nyo sa numero. No? So, eto po siya. Mag-focus kayo dito sa accumulated sa left and right. Tandaan nyo ha, 29,850. Yung kaliwa, and yung kanan daw ay 24,600. So, balik uli kayo doon sa inyong, kailangan kasi magbibilog-bilog kayo Ido-drawing nyo ito. I-drawing nyo ito yung mga bilog-bilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mag-drawing kayo niyan sa inyong papel and iyaan yung lalagyan nyo ng points. Ido-drawing nyo. Susulat ninyo. So, di ba kanina ang sabi, 29,000. Balik uli nga tayo doon. Ang sabi, ang left daw ay 29,850. Tapos, ang right daw ay 24,600. Yun ay BUB. Business Unit Value. Ang isang bilog, ang katumbas, 150 points. So, paano mo malalaman kung gaano na karaming bilog sa kaliwa at gaano karaming bilog sa kanan? Ang gagawin mo po, yung BUV, i-divide mo sa 150. So, kuha kayo ng calculator, i-divide nyo po, 29,850, i-divide mo sa 150, ang sagot, 199. Nakikita nyo po, 199? Pa-thumbs up po kung nakikita yung 199. Kita, okay. So, iyon yung kaliwa. Account 1 ang pinag-uusapan kasi natin. Ito kasing account na binuksan ko ay naka 7 account siya.
Ang focus ko lang sa ngayong oras na ito ay yung account 1. 'Di ba sabi may 7 kang tindahan na kumikita. So ngayon, ang tinitingnan ko lang muna at ipinapakita sa inyo ay yung una niyang tindahan, yung account 1. So ito siya. Sa kanan, ang sabi 24,800. I-divide mo yun sa 150, ang sagot 164. So kung titingnan ninyo, sa kaliwa daw may 199 points o bilog. And sa kanan may 164. So palalakihin ko ha para makita nyo ng todo. Ayan, nakikita nyo po? Okay, uulitin ko ha, 29,850 sa kaliwa. I-divide ko sa 150, 199 ang sagot. Yun namang kanan, 24,600, i-divide ko sa 150, ang sagot 164. So ibig sabihin, itong account 1 na to, may 199 na bilog sa kaliwa and 164 na bilog sa kanan. So ibig sabihin, itong account na to, kung titingnan ninyo, team builder na siya. Tama ba? 'Di ba? May 100 sa kaliwa at may 100 sa kanan. So lampas pa siya, 199 to eh, 'di ba? Tsaka 164. Nagigets po? Thumbs up naman po para alam ko kung nauunawaan. Okay, naunawaan. Okay. Ngayon, kung titingnan ninyo, isipin mo kung walang ganitong sistema ang iFern, kung walang point system ang iFern, paano mo matatandaan? Paano mo bibilangin isa-isa yung 199 na bilog? Eh ano pa lang yan, 100 pa lang pinag-usapan natin. Paano kung milyon na yan? Eh di ba mamaya nagbibilang ka na din ng buhok mo? Tama ba? So napakaswerte natin sa iFern kasi binigay ng iFern itong point system na to. So kung titingnan mo, lamang ang kaliwa kumpara sa kanang side. Kasi di ba sabi nga, bubuo ka lang ng dalawang grupo, isang left at isang right. So sa part na to, itong account 1, lamang ang kaliwa. Kasi 199 mas malaki sa 164. So mas maraming bilog sa kaliwa. Okay? Palilitin ko na ulit. Next. Ayan. Balik ulit tayo dun sa dashboard. Dun sa home. Okay. Etong part na to, yung rank advance, ito yung magmo-monitor kung ilan na yung personal sponsor direct. Yung PSD, ang ibig sabihin niyan, personal sponsor direct. Ibig sabihin, yung ikaw mismo ang sponsor. Nung ipinasok ka, ay kumita ka ng 500. Yun ang ibig sabihin ng personal sponsor direct. Parang ako, nung ipasok ang pangalan ng aking asawa, tumunog ang cellphone ko, kumita akong 500. Ibig sabihin, si Buddy ay PSD ko. Una. So makikita mo dyan kung completed ka na, kasi di ba pag team builder, kailangan ng dalawa na PSD para ma-qualify ka na team builder, kailangan may dalawa kang PSD. So yung mga ganyan, itanong nyo na lang yan sa inyong mga uplines kung ano yung mga requirements. Tapos yung cycle. So kung mapapansin niyo, tingnan niyo to, team builder na siya kasi yung cycle na kompleto na niya. Kasi 'di ba ang account na inaaral natin ngayon ay team builder. May 100 cycles na siya. So kaya nakalagay diyan completed. Plus yung GSR niya, kung mapapansin niyo 10,000. Isa lang ibig sabihin nito, itong account na to hindi bumibili, hindi nagre-reorder. Kasi hanggang ngayon, yung 10,000 na requirement, wala pang bawas kahit piso. So nakakasiguro ako, ang may-ari ng account na to, pinupush ko na bumili ng reorder. Okay? So kaya sabi ko sa inyo, wag na wag ninyong pababayaan yung GSR ninyo. Kasi bakit? Requirement siya sa pagra-rank advance. 'Di ba ang atin pong ways to earn ay 6 ways to earn. Ang una, retail sales. Ang ikalawa, tawag dito, teams fast start commission. So yun na nga yun, makinikita mo yun pag may PSD ka. And yung pangatlo, yung team sales commission, yung pairing, yung mga 1616. Ikaapat, itong rewards and incentives. Kaya lang, hindi ka magkakaroon ng rewards and incentives kung wala kang GSR. So kaya kinakailangan ng iyong GSR ay wag mong pababayanan. Kaya dapat lagi, every month, nagme-maintain ka ng 2,500. Kung ikaw ay hindi pa field manager. Team builder pababa,
ay kinakailangan ay mag-maintain ng 2,500 pesos na reorder. Okay? So, balik ulit tayo doon sa ating kanina na bilog-bilog. Kailangan mo, kung nakita mo na to, in-explain ko lang to, extra knowledge ito, itong part na to, itong rank advance, kailangan mong pumunta doon sa my other accounts para malaman mo kung ano na bang status ng iba mong tindahan. Ano na bang status ng account 1 mo, ng account 2 mo, account 3, 4, 5, 6, 7. Ano? So, pipindutin mo itong view accounts. Okay, pinindot nyo na ba yung view accounts ninyo? Okay, ngayon, ito yung lalabas. Ayan, makikita mo dyan yung VUB or yung business unit value status. Kaya nakalagay dyan, VUB stat. Ipapalakihin ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, andito yung username, account 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. So, yung BUB status daw ng account 2 ay 28,500. Ang right naman ay 1,2. Nasusundan nyo? Pa-thumbs up po kung nasusundan. Upline Mads, nasusundan mo ba? Okay. So, ayan. Kung mapapansin niyo andito rin yung status. Yung kagaya ng kanina, doon sa account 1. Naalala nyo kanina yung account 1. So, ito rin. Kasi di ba bawat account, may kanya-kanya yung left, may kanya-kanyang right. Klaro tayo. So, dun, para malaman mo ang status ng account, ng other accounts mo, dito ka pupunta, dun sa view accounts. So, ito ang lalabas. Okay. So, balik tayo dun sa drawing mong bilog. Ayan. So, dahil nakita na natin yung iyong account, other accounts, yung status ng other accounts mo. So, kung mapapansin mo, nilagay ko dito sa left, sa upper part ko, sa left, yung status ng BUB. Tapos lahat yan, i-divide ko din lang sa 150. So, ang lumabas, ang account 2, ito, may 190 sa kaliwa at may 8 sa kanan. So, yung ibang accounts, ganun din. Dinivide ko lang lahat sa 150. Kasi lahat yan may kaliwa at may kanan. So, pansinin nyo itong account 2. Sabi, 28,500 divide 150 equals 190. Ito siya. Sundan nyo yung cursor. Ha? Sundan nyo yung cursor para tayo ay nagkakaintindihan. Then, yung 1, 2. 1, 2 divide 150, di ba? 8. Nakikita nyo? So, ang account kanina, ang pinag-usapan natin kanina, itong account 1. Ngayon, ito namang account 2. Nakikita nyo po, account 2? Okay. Yung account 3, ang nakalagay sa account 3, 7,800 and 16,650 naman daw ang right side. So, ito siya. Pag dinivide mo yun sa 150, may 52 ka sa kaliwa at may 111 ka sa kanan. Nasusundan po? Okay. Sunod, account 3, 7,800. So, ito siya. Ito. Pag dinivide mo yan sa 150, 52 and 111. And sunod, account 4. Ito siya. 5, 6, and 7. Nasusundan, upline Mads? Okay. So, ayan. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Bakit kinakailangang alam mo yan? Bakit kinakailangan nauunawaan mo ang iyong genealogy? After mo yang mahanap yung mga bilog-bilog na yan, yung mga ilan ang bilang ng bilog sa kaliwa at ilan ang bilog sa kanan, kailangan mo ding alamin sino ba ang nasa kaliwa at sino ang nasa kanan. Kailangan mong malaman yun. Mabubuksan mo yan sa genealogy. So parang kagaya nito, ang account 1 ay ito. Ang account pala, 1, 2, 3, 4. Account 4, ang nasa kaliwa niya ay si A. Si kumaring A. Ang nasa kanan ng account 4 ay si kumaring B. Nakikita niyo po? So dito naman, sa account 5, ang nasa kaliwa si C, ang nasa kanan ay si D. So, kailangang alamin nyo kung sino-sino yung nasa kaliwa at kanan. Bakit? Bakit kailangang alam mo? Para alam mo kung sino at saan ka
magbibigay ng mas maraming time? Or sino ang kinakailangan mong bombahin at turuan? Tama ba? Kasi isa lang ibig sabihin yan eh. Kung tingnan niyo nito, account 1. 199 daw yung kaliwa. Tapos 164 yung kanan. So ibig sabihin lamang yung 199. Baka kaya ganun, baka dito sa kanan, meron kang hindi natuturuan. Pero hindi ibig sabihin na lamang yung kaliwa ay hindi mo na sila gagabayan or hindi mo na sila tutulungan. Kaya nga meron tayong tinatawag na 80-20 na focus sa ating network. 80% sa earning and 20% doon sa ating strong. Kasi dapat pantay siya. Kailangang magpantay. So actually, minsan ang tawag dito sa ganito ay weak leg and strong leg. Pero tayo po, nadatnan ko yung kultura na ang tawag natin doon ay earning na lang para positive po. Dahil yung weak leg, yan po ay negative na word. So dito, ang strong leg ay yung kaliwa at ang earning leg ay yung kanan. So kailangan alam mo yan. Alam mo kung sino yung nasa kaliwa at nasa kanan. So ngayon, kung halimbawa, may pa-pay-in ako. Halimbawa, may pa-pay-in ako na 7 accounts. Sa tingin nyo, saan ko ilalagay? Sa kaliwa o sa kanan? So comment kayo. Saan ko ilalagay? Sa account 1? Sa kaliwa o sa kanan? Comment kayo kung nauunawaan nyo mga pinagsasabi ko. Tama. Bakit? Kinakailangan sa kanan. Yun ay kung sarili mong papayin. Pero kung hindi mo sariling papayin, hindi mo pwedeng ilagay yun doon. Nag-unawaan, di ba? So, alam niya ng mga encoder. Okay? So, ilalagay yun ay sa kanan. Tama. Ngayon, ano ba ang nasa kanan? Ang nasa kanan ay itong account 3 and account 6 and account 7. Di ba? Yan ang kanan. So, dito tayo. Palalakihin ko yung bandang kanan. Ayan. Split lang. Ayan. So, bandang kanan. Ito siya. Ito yung account 3, account 6, and account 7. Bago ka mag-encode or maglagay ng downline, aralin mo muna yung nasa kanan. Ito, account 3. Di ba, account 3? Alin ang mas mataas? 52 o 111? Di ba yung 111 ang mas mataas? So yung 7 accounts, saan ko ilalagay? Sa kaliwa o sa kanan? Tama, sa kaliwa. Dito. Okay, ano ba ang nasa kaliwang account? Di ba ang nasa kaliwang account ay itong account 6? Account 6. Nakikita nyo? Account 6. Nasa account 6 tayo, ha? Ngayon, sa account 6 daw, may 15 sa kaliwa at may 36 sa kanan. Sa tingin nyo, saan ko dapat ilagay? Tama ulit, sa kaliwa. So, dito ko ilalagay ay, nawala. Nangyari. So, dito ko ilalagay kay kumaring E. Nakita nyo? Kay kumaring E. Okay. Paano mo anong nangyari ngayon? Kung dito mo ilalagay kay kumaring E, make sure na kung spill over yan or binigay mo lang, isang side lang. Wag na wag kang magbibigay sa kaliwa at magbibigay ka pa sa kanan. Okay? Pag ganun ang ginawa mo, binigyan mo yung kaliwa, binigyan mo pa yung kanan, dadating ang panahon, magiging Buddha yan. Hindi na yan kikilos. No? So, wag na wag mong gagawin na dahil gusto mo lamang na upline, di mo ilagay sa kaliwa at sa kanan. Binigyan mo pareho ng kaliwa, binigyan mo pa ng kanan. Kasi ang sabi mo, gusto kong tumunog yung cellphone niya para siya ganahan tutunog ng 1.6. Good luck kapatid, hindi yan gagalaw. Abot lamang yan sa maging Buddha yan. Kasi paano pag gumalaw na yung nasa kaliwa, gumalaw na din yung nasa kanan. Diba?
Ikaw pa rin ang tumutok sa kaliwa, ikaw pa rin tumutok sa kanan. So, kaya po, kung magbibigay ka din lang, mag-spill over ka ng downline, kinakailangan isang side lang, kabilang side lang. So dito, kung sakasakali, kay letter E, ibibigay yung pay-in mo or yung tulong mo or yung pa-pay-in mo or may pa-pay-in man si E, kinakailangan na dito sa kanya mo ibibigay isang side lang. Okay? So, pag gano'n ang ginawa mo, halimbawa 7 accounts, sigurado, kikita itong account 6, kikita din ang account 3, and kikita ang account 1 sa 7 accounts na ipinasok mo. Tama ba? Ang tawag po dyan ay ang tumataginting na 3 hits. Nagets niyo po? Okay. Anong ibig ko sabihin? Kumita si account 1, kumita si account 3, and kumita si account 7. Ganyan po ang effect kapag naka-multiple accounts. Kaya kaway-kaway dyan sa mga naka-standard, sa mga naka-premium, So, kinakailangan naka-7 accounts ka kasi ganyan ang effect kapag ka naka-multiple accounts. Imagine niyo, isang taong ipinasok mo na nag-7 accounts, 3 beses kang kikita. Nagets po? So, thumbs up nga po, Upmark, kung nagigets po. Di yata ako narinig ni Upmark. So, okay? Mark D po. So, yan. So, ito, 3 hits yan. Yun ang sinasabi pong 3 hits. So, kung ako, magbibigay ako ng effort, di ba? Napakasarap niyan. Tama ba? Napakasarap niyan. Kung kanino kayang account to? Napakaswerte na may-ari ng account na to. Kailangan ito makapagpa-PA ng family package. Kasi pag nakapagpa-PA ng family package to, grabe, top distributor agad. Di ba? Nagigets niya po? So, yun po yung system. Same effort, pero different result. Naunawaan nyo na? Hindi kinakailangan. Wala kaming minsan kasi may nagtatanong ng upline, bakit doon mo inilagay? Baka kaya doon inilagay dahil kikita si upline. May mga ganun may mga tawag dito. May mga ganun nagsasalita Akala tapat-tapat. Akala tapat-tapat yung account. Akala pag nasa kabilang habawa, itong si A, naglagay ka dito kay A, tapos naglagay ka din dito kay kay H. Bawa, naglagay ka kay A, tapos naglagay ka kay H, tapos sabihin mo, ba't hindi tumunog yung cellphone ko? Ay magkatapat naman si A at magkatapat naman si H. Mali po. Hindi po tayo naka-base doon. Hindi tayo naka-base doon sa mga positions nila. Naka-base tayo ay sa point system. Okay? Point system. Naka-points tayo, binibilang yung bilog. And ang napakaganda sa atin, automatic na siya. Meron sistemang iFern, may program. So yan, minomonitor yan. Ngayon, para kumita ka ng 100,000, ng 1 million, ng 50,000 or any amount na gusto mo, kinakailangan kabisado mo yan. Yan ang iyong masterin, yung goal setting. Magpa-goal ka sa iyong upline. So yan yung simple explanation kung paano ginagawa ang goal setting. Okay? So technical ito. So I claim may natutunan kayo. So I claim na wala nang magsasabing upline, dito mo ilagay sa tapat ni ganito, sa tapat ni ganyan. Okay? So tayo po, may encoder tayo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Meron tayong mga trusted na encoders. Sila ang nakakaalam ng best position para sa pa-pay-in mo. So, wag nyo na silang questionin. Wag nyo silang questionin kasi ang hangad ng mga yan, kumita ka ng malaki. Ang trabaho mo lang muna temporary bilang kinder ay magpa-pay-in ka. Magpa-pay-in ka, isama mo lahat ng mahal mo sa buhay, isama mo lahat ng gusto mong mabago ang buhay, yung encoding, wag mo na munang pakialaman, ipaubaya mo yan sa lahat ng encoders. Kasi sa atin naman pong team, ang pinagkakatiwalaan lang talaga muna temporary ng encoding ay ang mga field manager. So yung mga field manager na yan po ay well-trained dito sa technical training. Well-trained yan. Mahigpit kong ipinapatupad, wag na wag mag-i-spill ng kaliwa at
kanan. Uulitin ko ha. Huwag ko na sana pong maririnig na nagpapa-spill kayo. Ilagay mo po sa kaliwa at saka ilagay mo sa kanan. Bigay. Bigay yan para tumunog apply ng cellphone, magising. Wala nang ganun po ha kasi hindi tayo ganun. Wala pong nagigising sa 1-6 lang. Magigising lang ang mga gusto mong magising kapag ikaw ay kumikita na ng 100,000, kalahating milyon. Saka lang yung mga yan magigising. Pero sa tunog na 1-6, hindi yan gigising. Sa tunog na 500, hindi yan gigising. Okay? So, kiniklaim ko, marami kayong natutunan sa part na to. So, master lang. Ito'y pahapyaw lang. At least may idea kayo. Very basic ito. Ano? So, kutingtingin nyo yung cellphone nyo. Kutingtingin nyo yung account nyo para ma-practice nyo ito. Makita nyo. Ano? So, dito tayo. Doon naman sa income. Yung mga nagtatanong, apply. Top distributor na ba ako? Apply, magkano na ba ang income ko? Bakit po apply na nakikita ko puro 000? May mga nagano akong tanong, apply ba't wala yung aking ROI? Saan napunta yung account, yung ano ko, yung 6,000 na ROI kung ikaw ay naka-premium plus. So ito siya, dito siya tayo sa commission flow. Yung commission flow, kung mapapansin nyo, meron akong binilugan na today and accumulated. Yung today, ibig sabihin yan, yung kinita mo ng araw na yon. Kung mapapansin nyo, ang date ng dashboard na ito ay Saturday, May 1, 2021, 10 p.m. Ito yung time, oh. Kung mapapansin ninyo, yung today ang naka-click, naka-highlight ng blue. So, ibig sabihin, ngayong araw na to, nung May 1, wala pang kinita yung account na to. Kasi 0 yung today niya. Tama ba? So, 0 ngayon, para malaman mo yung accumulated income, yung dami na ng kinita mo mula nung nag-iPhone ka, andito siya. Pindutin mo yung accumulated. Okay, yung accumulated, kung mapapansin niyo, itong account na pinipresent ko sa inyo, may fast start commission na 39,000, may team sales commission na 214,000. Yung account 1 lang ha, ang pinag-uusapan natin, account 1. Hindi natin pinag-uusapan pa yung 2, 3, 4, 5, 6 pagdating sa income. Kasi ang binuksan nating account ay account 1. Okay? Ang kanyang total income, ang total ng kinita ng account 1 niya ay 253,000 pesos. So ito yung total income. And dito, may nakalagay na ito yung isang pang bilog sa baba, yung available balance. Ibig sabihin 0. Sigurado ako, nung April 30, nagpa-encash na to. Kaya 0 na siya. 0 na. So, siniro out na niya yung account 1 niya. Okay? Saan malalaman naman yung ibang accounts, yung kinita ng ibang accounts? Babalik ka uli dito sa view accounts. Yung kagaya kanina, nung tinignan natin yung BUB, balik ka uli dyan. So, pag nagpunta ka dyan, makikita mo to. Kanina, yung VUB ang ating focus. Dito, makikita mo rin yung e-points, yung accumulated and remaining, pati yung income. Ayan. So, ang income daw ng account 2 hanggang 7 niya, ang total ay 127,200. Plus yung account 1 kanina. Okay? So, withdrawable 0 kasi nagpa-encash na to. Nakakasiguro ako. Okay, so that would be all. Thanks everyone. So see you sa ating part 2. So tumagal lang tayo ng 1 hour and 14 minutes. Pero parang 1 hour lang kasi dahil ng mga video. So maraming salamat sa inyong cooperation and kiniklaim ko na marami kayong natutunan. So na yung aking naituro sa inyo ay magiging sandata ninyo, magiging armas ninyo para magawa itong business natin. So yan, malaking tulong. Masterin nyo lang. So, yun lamang. Maraming salamat at literal talaga, Pilipinas time. Good morning.